lahat ay yuko at pumikit. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we are so thankful and we are so grateful for this opportunity, Lord God, that we can come into your throne of grace, asking for your mercy, Lord God. Father, this morning, we are asking for your Holy Spirit, Lord God, to touch our heart, touch our mind. Lord, allow us to understand your word this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Kapag, natin tayo makatayo. Buksan po natin yung Bible po natin sa aklat po ng Matthew chapter 16, beginning verse 13 to 20. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" He replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciples not to tell anyone that he is the Messiah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakapo na po tayo lahat. Muli, good morning po sa bawat isa. Good morning po, Pastor. Morning. Kumusta na po tayong lahat? Ngitin nga po ninyo ang inyong mga katabi. Hindi ninyo makikita yung ngiti siguro nila dahil nakamask po tayo, pero kita po sa mata. Tama? Okay, salamat po sa Panginoon. Sa mga po ito yung topic po natin ay pinamagatan ko pong Who is Jesus to you? Sino nga ba si Jesus para sa iyo? Okay, yun po ang makita natin dahil sa tagal-tagal po nating sama-sama na sumasamba, gaano na po kaya natin kakilala personally kung sino si Jesus? Okay? So last week po, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong The Mother's Great faith. Great faith. So tinalakay po natin from chapter 15, tinalakay po natin yung tatlong mahalagang puntos. The mother's problem. Number 2, the mother's persistence. At number 3, the mother's provision and sanctification. Okay? Tama po ba? Okay. So yun po yung pinag-aralan po natin last week. So sa umaga pong ito, tatlong bagay po ang nais ko pong ibigay po sa inyo at nawa po maging pagpapala po para po sa bawat isa sa atin sa umaga pong ito. Amen po ba? So, tingnan po natin ulit yung verse 13. Sabi po ng verse 13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." So, ang unang point po na gusto pong tingnan po natin sa umaga pong ito ay His proving inquiry. His proving inquiry. So, mapapansin po natin yung account pong ito, nangyari po doon po sa Caesarea Philippi. Ano ba?
Dahil po sa yung mga tao ay parami ng parami yung sumasalungat sa itinuturo ng ating Panginoon, particularly po yung mga religious leaders, hindi nila matanggap na si Jesus ay talagang tinuturo yung katotohanan. Kaya ang ginawa po ng Panginoon ay dinala niya, isinama niya ang kanyang mga alagad patungo sa northern part ng Galilee, sa northern part of Israel, sa isang lugar na tinatawag na Caesarea Philippi. Ano po? Kung Caesarea Philippi po ay isang Gentile territory, hindi na po ito Israel. Ano po sila sa lugar na pong yun. Okay? Nais po ng Panginoon na matiyak, ano po, na ano ba yung katayuan ng mga disciples? Ano ba yung kanilang pagkakilala sa Kanya dahil 3 years and a half na sila magkakasama? Gusto niyang makita ano na po ba ang kaalaman ng Panginoon patungkol po sa Kanya bago niya iwan yung Kanyang mga disciples. Okay. Pansinin po natin, 70 kilometers ang nilakad ng Panginoon at ng mga alagad. Okay? At dalawang mahalagang tanong ang itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Just imagine gaano kalayo yung 70 kilometers na maglalakad ka lang. Tapos, dalawang mahalagang tanong ang itinanong ni Jesus. Pwede namang gawin ng Panginoon yun doon sa Galilee. Pero bakit pinili niya pumunta sa Caesarea Philippi? Dito po, yung dalawang tanong ito napakalaga para makita ng Panginoon yung kanilang kalaman patungkol po sa Kanya. Okay? So, yung first query po ng Panginoon sa kanila, sabi po ng second part ng chapter 13, all the people say the Son of Man is, ano ba ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Yun ang tanong ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So nag-initiate po si Jesus patungkol po sa discussion na ito sa kanyang mga disciples kung ano po ba ang sinasabi ng maraming tao patungkol sa kanya. Okay. So yung mga disciples po ay tumugon sa katanungan ng Panginoon. Ang sabi nila ng mga alagad, ang ilan ay nagsasabi na ikaw daw ay si John the Baptist. Okay? Yung forerunner ng Panginoon. Okay? Ang ilan daw ay nagsasabi na ikaw daw ay si Elijah. Okay? Ang ilan naman ay nagsasabi na ikaw ay si Jeremiah. At ang ilan naman ay nagsasabi na isa ka sa mga propeta. So ano po napansin po ninyo sa mga sinasabi ng tao patungkol sa Panginoon? Na siya ay isa lamang sa mga propeta noong unang panahon. Okay? So yun po yung pagkakaalam ng mga tao patungkol kay Jesus. Okay? Na siya po ay isa sa mga dakilang propeta na nabuhay. Nariyan po ba tayo? Na pansinin po natin, yung mga propeta po natin pong binanggit, sila po ay gumawa ng napakagagandang bagay noong kanilang kapanahunan. So alam nila na itong Jesus na ito ay gumagawa ng mga dakilang bagay. Kaya ang pagkaalam po nila, si Jesus ay isa lamang sa mga propetang nabuhay. Nariyan po ba tayo? So tingnan po natin yung isang napakahalagang tanong na itinanong ni Jesus, the basic question of Jesus to His disciples. Tingnan po natin. Okay. At sabi po ng verse 15, but what about you? He asked, who do you say I am? Kung yung mga tao, ang sabi nila, ikaw si Jeremiah, ikaw si Elijah, ikaw ay si Juan Bautista, ang tanong naman ng Panginoon, kayo naman, sino ako para sa inyo? Hello? Nariyan po ba tayo? So yung mga disciples, kilala po nila si Jesus sa isang mas malalim na kaparanan.
Hello? So, ang ginawa ng Panginoon, nagtanong siya ng isang katanungan na nangangailangan ng agarang tugon. Hello? Isang katanungan na kung saan malalaman niya kung ano na po ang katayuan, ano na po yung kaalaman, ano na po yung puso ng kanyang mga alagad. Okay? So, itong tanong po ito ay napakahalaga. Itong tanong pong ito ay very specific question po na kinakailangan tugunan ng kanyang mga alagad. Okay. Pansinin po natin na ang tanong pong ito ay tumimo sa puso ng mga alagad. Amin po ba? At naunawaan po nila kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Amen? Naran po ba tayo? So yung tanong po ito sa mga alagad, yun din po ang tanong na iniiwan ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa umaga po ito. Naran po ba tayo? Isang tanong na kinakailangan mong masagot kaagad kung sino ba si Jesus sa buhay mo, sa puso mo. Amen po ba? Amen po ba? Ang tanong, sino ba si Jesus para sa iyo? Amen. Amen po ba tayo? Ang sagot mo sa tanong na ito ay magkakaroon ng pagbabago, magdidetermine sa magiging eternal future mo. Amen? Eternal destiny. Kung ano sasagot mo sa tanong pong ito, doong pagbabatayan ang magiging buhay mo after po na tayo ay mamatay. Amen? Kaya sagutin natin yung napakahalagang tanong na yan. Sino ba si Jesus para sa iyo? Kaya po natin sagutin ngayon? Amen. Isa lang pa yung sumagot. Amen po ba? Amen. Sino nga ba si Jesus para sa iyo? Kayo pong nakakalam yan. Okay, kung sino nga ba si Jesus para sa iyo. Pangalawa po, ano pa yung number 1? Ano pa yung number 1? Hello? Yes, probing inquiry. His Probing inquiry. probing inquiry. Pangalawa, His proclamation. Tingnan po natin. Sabi po number 16, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." So, pansinin po natin, noong tinanong po ng Panginoon, yung mga alagad, sabi ng Panginoong Hesus, para sa inyo, sino naman ako? Biglang-bigla, sumagot si Pedro, You are the Messiah, the Son of the living God. So, anong napansin niyo po sa sagot ni Pedro? Sure. Okay? So, it was a perfect and glorious answer. Kung kayo po ang tatanungin, kaya niyo po kayang masabi, You are the Messiah, the Son of the living God. So, pansinin po natin si Peter on behalf of the other disciples. Okay? Peter gave a perfect answer sa tanong po ni Jesus. Isang napakahalagang tanong napakahalagang sagot ang tinugon ni Pedro sa katanungan ng ating Panginoon. Na siya ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Okay? So, yung term po na Messiah, ang ibig sabihin po noon, the Anointed One. Hello? Amen. So,
So para po sa mga Hudyo, Jesus is the promised and expected deliverer of the Jewish people. Yung po ang alam po ng mga Hudyo. At yung po ang ating Panginoon para po sa karamihan ng mga Hudyo. Okay. Pero pasinin po natin, hindi lang po Messiah, hindi lamang po anointed one si Jesus, kung hindi siya po ay anak ng Diyos. The Son of God. Amin po ba? Amen. So si Pedro po ay lubos niyang naunawaan ng katotohanan na si Jesus ang Messiah, si Jesus ang anointed one, at si Jesus ang tagapagligtas. Nung time pong iyon, ang mga Israel po ay nangangailangan ng political Messiah. Kasi nasa ilalim po sila ng pagiging sakop po sila ng Roman Empire during that time. So, kailangan po nila, gusto po nilang mailigtas sa kamay po ng Roman Empire. Pero ang dumating po ay hindi po political Messiah, kundi spiritual Messiah. Amin po ba? Nariyan po ba tayo? So, kung naunawaan ni Pedro kung sino nga ba si Jesus, dapat ganun din po sa bawat isa sa atin. Dapat malinaw po sa atin that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Hello? Amen. Nariyan po ba tayo? Amen. Hindi lang po dapat natin siya kilala sa pangalan. We must know Jesus by heart. Sa puso. Hindi lamang po sa ibinubukan ng ating bibig. Amen? Amen. So tingnan po natin yung response ni Jesus sa sinabi po ni Pedro. Okay? Verse 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah." Sa ibang translation, Simon of Bar-Jonah. "For this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Okay. So dito po mapapansin po natin na in-acknowledge po ni Jesus yung sagot po ni Pedro na isang perfect and glorious answer. Akmang-akma at napakagandang katugunan yung sinabi ng kapatid natin si Pedro. Okay. Mapalad po si Pedro dahil yung kanyang ipinahayag patungkol sa Panginoon ay siya po ay pinapurihan ng ating Panginoon. Hello? Amen. Naunawaan niya kung ano ang magiging papel at ano ang naging papel ni Jesus sa lahi ng tao, sa mga makasalanan. Amin po ba? Amen. Ang sabi pa ng Panginoon, "Mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi dugo at laman ang nagpahayag sa iyo niyan, kung hindi ang aking Ama nasa langit." So yung revelation po about Jesus, who is Jesus, comes from God Himself. Amen? Amen. Nariyan po ba tayo? So ito pong kaalaman na ito pong revelation na ito ay hindi po galing sa kaalaman ng tao. Nariyan po ba tayo? I do believe ito po ay galing sa banal na espiritu na inilagay ng Diyos sa puso ni Pedro para masabi niya yung tamang pananalita patungkol sa Panginoon. Nariyan po ba tayo? Amen. Nakakalungkot lang mga kapatid, maraming tao hindi pa rin naniniwala patungkol sa ating Panginoon Hesus, na siya ang Panginoon at siya lamang ang tagapagligtas dahil yung kanilang mga mata ay nabubulagan sa katotohanan. Amin po ba? Amen. Amin po ba? Amen. Sa ating kaya, gaano kalinaw sa atin ang pagkakilala natin patungkol kay Jesus?
Siya lang ba ay Panginoon kapag pinagpapala po tayo? Siya lang ba ang ating Panginoon kapag nakakatanggap po tayo ng biyaya? Paano kapag problema na yung dumarating, siya pa rin ba ang ating Panginoon? Paano pag dumarating yung pagsubok, siya pa rin ba ang ating Panginoon? Masasabi pa rin ba natin yung sinabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Kaya pa rin ba natin sabihin yan kahit sa gitna ng pagsubok at kahit sa gitna ng problema? Hello? Kung si Pedro po nasabi niya yun, dapat po ganun din po tayo. Kailangan po natin yung tulong ng Diyos para mabuksan ang ating mga mata at ang ating pangunawa sa patungkol sa mga katotohanan ito. Amin po ba? Dapat po natin maunawaan. Sabi po dyan, we must know Jesus in a very personal way. Kailangan po, kilala po natin si Jesus hindi lamang sa pangalan, kung hindi sa isang personal na kaparaan. Amen? Ano yung number 1 point po natin? Approving inquiry. His proving inquiry. Number 2, His proclamation. His proclamation. Number 3, His protection. Okay. Verse 18, ang sabi po ganyan, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Okay. Tingnan po natin yung declaration po ni Christ. Jesus declared a very important truth that we have to understand and that we have to know. Isang katotohanan na dapat alam po natin at nasa puso po natin. Amen? Sabi po ni Jesus, "And I also say to you that you are Peter." Sabi po kanina ni Pedro, "You are the Christ, the Son of, or the Messiah, the Son of the living God." Yung po yung sabi ni Pedro. Sabi naman ng Panginoon, "And I also say to you," sinasabi ko rin sa iyo. So, binalik po ng Panginoon yung sinabi ni Pedro, "that you are Peter." Okay. Sa verse 17 po, tingnan po natin, ginamit po ng Panginoon yung salitang, yung pangalang Simon, son of Jonah, or Simon, son of Bar-Jonah. Pero sa verse 17, tinawag po si Pedro na Peter. Amen? Amen? Amen. Yung salitang, yung pangalang Peter is from the word Petros, a masculine word for small rock. Maliit na bato or fragment rock. Yan po yung doon po kinuha yung pangalang Peter. Okay, maliit na bato. Nariyan po ba tayo? Amen. So ito pong passage na ito ay pinagdidibatihan ng napakatagal ng panahon. Dahil po ang isang religious group ay sinasabi po nila na si Pedro daw po yung unang pope at marami pa pong papalit sa kanya na magiging mga pope. Yun po ang sabi ng isang religious group. Kaya para sa kanila, si Pedro po ang tawag dito, si Pedro po yung kanilang pinaka tagapanguna ng kanilang church. Pero dapat pa nating tandaan that Jesus is the true foundation of the church. Si Jesus ang tunay na pundasyon ng church. Amin po ba? Amen. Okay? Nariyan po ba tayo? Amen. Ang sabi po ni Jesus, "And on this rock, I will build my church."
and the gates of Hades will not overpower you. Okay. So, the church is built on the rock. Ang church po ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Okay? Nariyan po ba tayo? The word rock in this passage ay galing po sa salitang Petra. Kanina po, yung salitang Peter ay galing po sa salitang Petros. Yung naman pong rock in this particular passage ay galing po sa salitang Petra, which means large rock or stone wall. Isang napakalaking bato. Amin po ba? Amin po ba? So si Jesus, diniklara niya po that upon this Petra, I will build my church. And upon this rock, I will build my church. The word church is from the Greek word ecclesia, which means called out ones. The church is not a building. Hindi po itong four corners of this building. Hindi po yun yung church. Hello? Called out ones. Tayo po yung church. You are the church. We are the church. It's not the building. Hello? Kaya sinasabi natin, pupunta ako sa church. Baka ang ibig ko sabihin, pupunta ako sa panambahan. Because you are the church. Hello? It is not the building, kung hindi yung mga tinawag ng Panginoon. Susunod po, talakay po natin yung mas detalyado po yan. Sabi ni Jesus, and upon this rock, I will build my church. Yung pong may, yung salitang may, is a relationship word kung saan makakatagpo po tayo ng pag-asa. Hello? And upon this rock, I will build my church. Ang ibig sabihin po noon, that the church belongs to Jesus. Hello? The church belongs to Jesus. And if you have Jesus in your heart, you belong to Jesus. Amen po ba? Tandaan po natin, the church is the bride of Christ. Amen po ba? Kung may bride, dapat ano yung kapantay ng kapartner ng bride? Dapat may groom. And who is our groom? Si Jesus. Jesus is coming back for His bride. Amen po ba? Dito po ay pinapakita yung intimate and unique relationship between Jesus and the church. Amen po ba? Amen po ba? At alam po natin na ang church ay na-establish po yan noong day of Pentecost sa Acts chapter 2. Amen po ba? Amen po ba? Dapat po natin tandaan na ang church, the church was purchased by the blood of Jesus. Ikaw at ako ay binili, tinubos ng dugo ni Kristo. Amen po ba? Sabi ko nga kanina, as a bride, Jesus is coming back for you and for me. Amen po ba? Ang sabi po ni Jesus, I will give you taste the kingdom of heaven. Bibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. So the church cannot be overpowered by the gates of Hades. Hindi po mapagtatagumpayan ng Hades ang
church ng Panginoon. Amin po ba? Sabi ng last part ng verse 18 ay, and the gates of Hades will not overpower it. Hindi po magagabi ng kaaway ang church. Pansinin po natin, maski sa kapanahonan po natin ngayon, maski sa mga bansa na pinagbabawal ang gospel, mayroon at mayroon underground church. Kahit sa mga communist country, mayroon at mayroon underground church. Kahit sa mga bansa na talagang wala kang mapapansin na church, pero mayroong mga underground fellowship sa church. Amin po ba? Amen. So, dineclare po ni Jesus na yung gate of Hades will not be able to withstand against the authority that Jesus has given to the church. Hindi po mapagtatagumpayan ng kaaway ang church na tinatag mismo ng ating Panginoon. So yung word na gates are defensive in nature. Bakit ka magtatayo ng gate sa mga bahay po natin? Anong purpose? Para sa kaligtasan mo, para walang basta-basta makapasok. Pero pansinin po natin ang sinabi ng Panginoon sa talatang po ito. Yung salitang Hades po, sabi niya, the word gates are defensive in nature, while the word Hades means death, and therefore a reference to the kingdom of death. Yung Hades po, yung Hades, ay tumutukoy po yun sa kamatayan. Sa lumang tipan po, yung Hades ay ibig sabihin po noon ay tapunan ng mga patay, lugar ng mga patay. Amin po ba? Amin po ba? Amen. Tandaan po natin, nung nagkasala po si Adan at si Eva, ang tao po ay talagang gapos-gapos po ng kaaway. Amin po? Amen. Amin po ba? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng lahi ng tao sa kaaway. But Jesus gave authority to the church. Binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ng church to bind the enemy. Amin po ba? Amen. Nariyan po ba tayo? Amen. At alisin yung gapos na yan sa kamay ng kaaway sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. So kung nakakakita po kayo ng tao na talagang alipin ng masama, tandaan po natin, ang magpapawala lang dyan sa pagkaalipin ay ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. 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 Saan man siya alipin? Alipin ng bisyo, alipin ng masamang influensya ng barkada, Jesus can set us free through the gospel. Through the proclamation of the gospel. Amin po ba? Amen. So, ibinigay ni Jesus yung susi sa church for spiritual warfare. Amin po ba? Amen. Ang sabi po ng verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Hello? Kaya pansinin po natin, may mga extremist naman. May mga extremist naman na nananalangin. Kapag may nakita lang, may nasabi lang na hindi maganda sa kanya, in Jesus' name! In Jesus' name! Nakakita na po ba kayong ganon? I rebuke you in Jesus' name! Lumayas ka! May mga ganon. Huwag naman tayong, pag nakakita ng kapitbahay na kung ano lang ginagawa, ay, hindi po ganon.
Gamitin mo sa tama. May binigay sa yung authority, pero yung authority na yun, hindi dapat ginagamit sa mali, sa tama. Bagamat tama yung puso niya, kaya lang yung pamamaraan. Amen? Kaya minsan, nasasabihan ng mga Kristiyano, mga baliw niya, yata itong mga born again na to. Kasi iba nating mga kapatid, hindi kumikilos ng tama. Bagamat tama yung puso niya, yung pamamaraan ang hindi tama. Hello? Nariyan po ba tayo? Tandaan po natin, the church does not dictate heaven on what to buy or lose on earth. But we are using that authority for God's glory. Amen po ba? So kung mayroon kang problema, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa lahat, sa trabaho, o anumang problema yan, gamitin mo yung authority na yan, pero sa puso mo, talagang ginagamit mo yung authority, pero huwag mo naman ipagngalandakan. Kasi nasasabihan tayo, baliw. Kasi nga sa pamamaraan natin. So kung nananalangin tayo, mga lahat mananampalataya, okay lang yun. Na magpipray tayo ng talagang binubos natin, lakas natin sa pag-pray. Amen? Binabayin natin at nilulus natin lahat ng hindi maganda. Yung maganda, pinapakawalan natin at yung masasamang gawa ay ginagapos natin sa panalangin. Bakay gapos ito. Amen? Amen po ba? Dapat natin tandaan that the church is under the authority of heaven. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kalangitan through the power of the Holy Spirit. At yung Holy Spirit po, yung magpapayag po sa atin kung ano po ang dapat natin ibay at ano po ang dapat natin pakawalan sa mga prayer po natin. There is power in your words because you are the Son of the living God when you accept Jesus as your personal Lord and Savior. You have that authority. Amen? Amen po ba? So gamitin natin yung authority na yan. Kahit anong problema yan, ipanalangin mo. Gapusin mo yung mga masasamang bagay at pakawalan mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pag napakaraming problema, iyak ka na lang sa isang sulo. Bakit ka dito, Lord? Bakit ako ganun, Pastor? Pag-pray mo naman ako. Hirap na. Tama po yun, humingi ka ng tulong. Pero gamitin mo yung authority mo. Hello? Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Amen. Gamitin mo yung authority na yan sapagkat ibinigay sa iyo ni Jesus yan eh. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng may kapangyarihan dito sa lupa, ginagamit po nila yung kanilang authority para magawa po nila yung nararapat. Hello? Nariyan po ba tayo? Ganun din sa mga anak ng Diyos. You have that authority and I will give you the things of the kingdom of God. Sabi ni Jesus. Amen po ba? If you are or if you have the true relationship with Christ and you are sure that you are the sign or you are the sign of the living God, you have to use the authority that Christ has given unto you. Amen? Amen po ba? We are sons and daughters of the living God. And therefore, you have given the authority through Christ.
Gamitin natin yung authority. Kahit may problema tayo, we can overcome that problem. If you use that authority that Christ has given unto you. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. We have to remember these things. In Jesus, we have our eternal hope. Meron tayong pag-asa sa Panginoon. Amen? Amen. In Jesus, we have our identity. Because you have Jesus, nakasama ka sa mga tinubos ni Kristo. You are in Christ. Amen? Amen. In Jesus, we have our power and authority. Meron kang karapatan. Meron kang authority. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin ito, in Jesus, we have Our our victory. victory. Amen. Amen. Hello? Amen. Because of Jesus, who is in your heart, when you receive Him as your personal Lord and Savior, you have that authority and you have that victory in Christ. Amen. Kahit anong pagsubok, kahit anong problemang maranasan mo, you have that victory because Jesus is a victorious God. Amen. 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 Ano? Amen. Tanong, ang conclusion, sagutin po natin ito. Who is Jesus? Sino nga ba si Jesus? If you know Jesus personally, kung kilala mo talaga si Jesus, yung personal, bilang iyong Panginoon at Kapagligtas, nasa tama kang daan. Amen. Nasa tama kang landas sa iyong spiritual journey. Amen. Amen. Because you are the church, you have His protection. He is your hope. God has given you power and authority to overcome the works of the enemy. And therefore, you have to declare victory that Jesus has given you as a true sons and daughters. Gamitin niyo yung authority niyo. Amen. 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 Gamitin natin. Binigay sa iyo ng Panginoon yun. Huwag niyo hayaan na mabaliwala yung authority na binigay sa iyo. Kapag may problema, ipanalangin mo. You have that authority para tumulog sa Panginoon. And because you are the son, you are the daughter of God, you can come into His presence anytime. In praise. Amen. 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 Huwag natin hayaan na samantalahin tayo ng Panginoon. Amen. 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 Tingnan nga po yung mga mata ng inyong mga katabi. Mukha po bang matagumpay yan o mukha pong talunan? Yung mga anak ng Diyos ay matagumpay. Amen? Amen. Ang mga anak ng Diyos ay matagumpay. Amen. As you are the church, Jesus is giving us victory. Tayo po lahat ay tuloy.
Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ipinaunawa mo sa amin that we are the church, Lord. Therefore, we have that authority before you through Christ. Panginoon, sa umaga po ito, hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa umaga po ito. Panginoon, kung ano man po yung problema, ano man po yung pagsubok na dinadaanan ng mga kapatid ko pong ito, in Jesus' name, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na pawiin mo, Lord God, yung mga problema, yung mga pagsubok na dinadaanan po namin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Father, in the name of Jesus, kung mayroon man pong mga hadlang, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo as a church, Lord God, dalahin ko po, Panginoon, na ipuin mo ang aming puso at ayaw, Panginoon, linisin mo ang aming buhay through the blood of Jesus. Panginoon, salamat po. At Lord, ano man po yung problema na yan, sakit at karamdaman, financial problem right now, in the name of Jesus, hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong pagtugon sa problema ng bawat isang narito sa umaga po ito. Panginoon, dinideklara ko po, Panginoon, ang iyong katagumpayan sa buhay ng bawat isang narito. At anuman po, Panginoon, ginagapos po namin ang lahat ng problema, ang lahat po, Panginoon, ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. At kaya, Panginoon, sa oras na ito, pinapakawalan namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang iyong pala. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.